Wala akong ideya sa naging usapan ng apat sa kusina, pero sigurado ako sa bagay na tinutukoy ni Renz na tanging sina Warren at Andy lang ang nakakaalam bukod sa aming dalawa. Nahihiya akong tumingin ng diretsyo kay Mitch, iniisip ko na agad na baka maisama ng loob ito sa akin. She's a sister, mula sa pagkakayuko ay napatingin ako sa lalaki. Gumagalaw ang mga mata nito na pilit ipinaintindi sa mga kaibigan ang sinabi. Ano? Sino? Si Erin? Gulat na wika ng dalawa pang katabi na nakaupo sa gawi ko. Kasalukuyang kaharap ang mga nakatayong kaibigan. Kita ko kung paano nabigla si Mitch at umamo ang mukha na tumingin kay Renz. Yes, even before the incident already know Erin. I hide everything from her and even relationship with her dad, una niyang paliwanag sa amin. Pero paano nangyari? Ibig sabihin yan Mitch hindi talaga sila totoong magkapatid, dagdag ni Warren. You mean yung mga parents lang nila? Tanong ni Allen. Ibig sabihin rin yan pwedeng-pwede maging sila aray. Hindi na ako nagulat kung napiktusan na naman si Warren ng katabing babae. Napalingon kami sa agad na pag-ingay ng pinto, tumambad ang presensya ni Drake. Hindi pa rin nag-iba yung pagkunot ng noo nito kahit pilit di pinapahalata. 7:06 na, may balak pa kayong uwi. Uy, kanina ka pa wala sa mudha, meron ka? Wika ni Andy na hindi pinansin ng kakapasok lang na lalaki. Tila nabuburyo ito na nanghihintay sa labas ng bahay, wala rin itong kaalam-alam sa sinabi ni Renz. So kailan ka nga uwi Renz? Huwag mo sabihing dito ka natitira. Napansin kong tumayo na sina Allen at Jessie kaya napasunod na rin ako. Binuksan ni Drake ang pinto at tumambay sa veranda tila aligaga na umuwi ng bahay. Mauna na nga ako, tara na Kath, inabot ni Andy yung kaliwa kong kamay kaya napasunod ako ng diretsyo. Basta text mo na lang kami Renz kung nakauwi ka na, kami susundo sayo, binitawan ng babae ang pagkahawak sa kamay ko at pumagilid kami sa veranda. Medyo nahiya pa ako nung makita si Drake sa gilid. Sasabay ka kay Warren? Boses ni Andy habang tinatanong ang lalaki. Hindi ko magawang tumingin ng normal dito para akong sisermonan pag gagawin ko yun. Kung anong balak nun, okay, tumatango-tango na lang ang katabi nung mapansing wala sa muod ang kinausap. Sa kotse lang ako, sige Drake, hindi ko na sinundan ng tingin ang palabas na lalaki. Pwede yun bro, bago ka uwi dito muna kami. Pasukan na next month no? I'll say of course, sama ako ha? Bawal babae, may dala kaming mga date, sabay kaming tumayo ni Andy nung nakalabas na ng tuluyan ang maingay ng mga kasama. Pwede naman bukas agad, aalis na ako next week, natahimik ang mga ito nung magsalita si Mitch. Oh, you're not that excited right? Lu, bakasyon pa Mitch pag-aaral na agad iniisip mo san ba to pupunta? Pero tama rin naman yun para di na siya mahihirapan mag-adjust. Hindi katulad ko wala pa masyadong plano kung kailan ihanda ang sarili sa kolehiyo. Basta sasama ako okay? Tara na at galit na yung lalaki sa labas ang tagal nyo raw. Wika ni Jessie at umunang lumabas ng veranda. Sinundan namin ang tinutukoy nito na nakasandal lang sa gawing gate. Sunod-sunod kaming umalis doon hanggang sa tuluyan ng nakatayo sa harap ng kotse. So paano yan? Kakasya ba tayo? 4 lang yata kakasya sa kotse, bili na lang ng bago, nagkumpulan kami habang pinaplanuhan ang gagawin. Erin, let's talk for a while, mahinang wika ng lalaki. I'll decide to contact her. Don't worry, wika ni Renz habang pumagilid kami sa mga kaibigang nagkukumpulan, tila pinalibutan ang maliit na kotse na hiniram ni Warren. Okay na sa akin yun, nag-aalala lang naman yung mga yun dahil di ka nagparamdam, kahit pag online man lang ipaliwanag ko sa kanya. You care for me too, I know, pinagliitan ko siya ng tingin dahil bumabalik na ng tuluyan ang nakasanayang Renz. Erin, dito ka sa likod, tumango lang ako sa nagsalitang si Warren, sunod-sunod na pumasok yung mga kaibigan pilit pinagkasya ang sarili sa espasyo ng kotse. I'll text you tomorrow then, kahit wag na, magpaalam ka lang sa parents mo, our parents, nagkibit balikat ako sa narinig, di pa rin ako nasasanay sa mga sinasabi nito. Alis na kami, umuna akong lumapit sa kotse dahil ako na lang ang hindi pa nakapasok dito. Baka maiwan pa ako ng mga to, mahirap na. Tell Mitch, don't worry about us, di ko napigilang humarap sa lalaki habang inantay ang susunod na sasabihin nito. I'll explain it to you next time, okay, ngumiti na lang ako bilang pagsang-ayon, wala rin naman akong balak na magtanong pa.
Take care, nabigla ako sa biglang pagyakap ng bahagya nito sa akin, kahit alam kong bilang pagiging kapatid lamang iyon. Hoy! May nagagalit na dito, sa kanalandian magdidilim na nangingibaw yung boses ni Warren, kaya dali-dali kong binuksan ang pinto sa likuran. Medyo nahirapan pa akong umupo dahil halos hindi kami magkasyang apat sa likod. Ano? Kasya ba dyan? Siyempre, dyan na lang kami ni Drake, nahihirapan kami dito, pansin kong hindi komportable si Allen dahil halos pang isang tao lang ang magkakasya sa harap. O palit daw, andi dito kayo, sus, gusto mo lang ako katabi, nakarinig na naman ako ng banat ng dalawa na dahilan ng tuksuhan ng dalawa pang babae. Landi mo, labas na kayo bro, wika ni Warren sa dalawang lalaki na tuluyan ng nakaalis sa harap. Ito na nga Jessie Tara, pagbukas ko ng pinto ay tumambad ang tatlong lalaking nakatayo. Hindi pa pala umaalis tong si Renz. Alis ka muna Kath, dadaan kami, wala akong choice kundi lumabas na muna ng kotse. Pumagilid sa tatlong lalaking nakatayo at hinintay na makapasok sa harap sina Andy at Jessie. You sure you're all comfortable? No choice Renz, tumatango ito habang ang tingin ay nasa loob ng kotse, alam ko na agad kung sinong tinitingnan nito. Erin, pumasok ka na pumasok ulit ako ng kotse at tumabi kay Mitch na pinilit pumagilid para magkasya kaming apat. Ako na sa gilid Drake para di na mahirapan mamaya, kusang may tumaas sa sistema ko na di maintindihan. Sa lahat ba naman kasi nang pwedeng tumabi sa akin bakit si Drake pa? Nagkunwari na lang ako na hindi na tinag sa magkalapit na bisig namin ngayon. Umingay yung pagsara ni Allen ang pinto, doon ko lang naramdaman ang limitadong espasyo ng kotse na kahit paglunok mo ay mapapansin ng mga katabi. Nagsimula nang umingay ang sinasakyan, pahiwatig na nakaalis na kami, napahuyaw ang ilan sa mga kasama pero nangingibabaw ang pintig ng nasa loob ng sistema. Renz, alis na kami by Renz, boses iyon ng dalawang babaeng nasa harap. Tamang-tama talaga ang ideya ng mga ito na magpalit dahil sakto lang yung espasyo ng upuan para sa kanilang dalawa. Usog ka dito, wika ng lalaking katabi na mukhang ako ang tinutukoy. Pakiramdam ko sobrang bagal ng oras lalo pat sobrang lapit namin ni Drake. Ang natatanging gumawa lang ng ingay sa bayahe ay ang tatlong nasa harap. Ano pa bang inaasahan ko sa aming apat na nasa likod, bukod sa amin ni Allen na tahimik tila wala sa mood sina Mitch at Drake. Saang banda ka ba? Diyan lang trinig kong wika ni na Jessie at Warren. Hindi iyon malayo mula sa lugar ni na Manong Andres, halos ilang minuto lang. Ba't walang tao? Hatid ka na namin baka mapano ka pa, papasok pa kasi yun, baka matagalan pa kayo, kahit gusto kong libutin ang tingin ng lugar, ay wala rin akong masyadong nakita dahil madilim na ito, tanging ilaw na lang sa daan. Papunta na rin si Kuya, may susundo sa akin, pagpupumilit ni Jessie na wag na itong ihatid sa kanila. Ilang sandali pa'y tumigil ang paggalaw ng makina at hinintay na mailalabas sa kotse. Sure ka dyan ay okay na nga ako, thank you ulit Guys ingat kayo, tumango kami na nasa likod saka lumabas si Jessie. Sandali, chat niyo ko pagbabalik kina Manong ialis na, pag-iisipan namin ang daya. Napasimangot na lamang ang babae at dumistansya sa gilid. Kung ano-ano talagang pinagsasabi ng dalawang magkapare sa harap. Yan ba't niyo kasi ininis wika ni Allen na nasa may gawing gilid tila kanina pa nito minamasdan ang kakaalis na kaibigan. Medyo nanibago rin ako sa ginawang pagtanggol nito kay Jessie. Natural lamang iyon para sa amin dahil gansto rin naman aya sa lahat pero matapos ng isang buwan parang iba na yung dating nito. Tila may pag-alala na di mo mapigilang mahalata. Asus! Allen ha! Dagdag ni Andy sa nag-alalang lalaki. Ano na naman? Tanaw ko mula rito sa loob, ang nag-iisang babaeng nakatayo sa labas. Nakatuon ang atensyon sa telepono, kasalukuyang may hinihintay. Okay lang yan bro, wag mo lang ipahalata, iboses iyon ni Warren, kahit di ko tatanungin kung bakit di pa kami umaalis mukhang nakuha ko na agad na hinihintay na lang nito na may susundo kay Jessie. Turuan mo kasi Clue, bakit ako? Masyado akong inosente sa mga ganyan andit mukha mo inosente. Manahimik na kayo, adyan na yung kuya. Kulang na lang talaga mapipilitan akong lumabas dahil sa ingay ng mga kasama. Kung kanina nga nakayanan kong makisama sa dalawang to, ano pa kaya ngayon na meron ng susuway sa kanila? Sabi ko nga Mitch, ito na nga aalis na hindi na lamang sumagot ang babaeng katabi, buti na lang talaga sumunod rin ang dalawa. Update kita sa GC, alis na kami, sigaw ni Andy sa nakalabas na kaibigan saka kami nagpatuloy sa pagbiyahe.
Walang pagbabago sa espasyo namin sa likod, habang yung dalawa sa harap ay sobrang komportable. Tumunog ang telepono na nakaipit sa kanang bulsa. Kanino yan? Nais ko mang kunin ito pero di ko alam kung sa paanong paraan dahil walang espasyo para maigalaw ang kamay, braso at siko. Sa'yo yata Erin, wika ni Mitch sa'kin. Ba't ko pa kasi nilagay dito? Ano pang silbi nitong dala kong bag? Kabubuhan nga naman. Okay lang, sa bahay ko nabubuksan, baka si Tito Rico yan. Napaisip rin ako sa sinabi ni Andy na tumitingin pa sa'kin. Lagot ako nito, di ko pala natawagan kanina. Nasa bulsa kasi, mahirap kunin paliwanag ko sa kanila. Kung di lang si Drek tong katabi ko baka kanina pa ako kumandong nang makuha tong maingay na telepono. Ipakuha mo kay Drek. Hinto na lang muna tayo, lalabas kami ni Allen para di siya mahirapan, suhestyon ni Drek sa sinabi ni Warren, may punto rin naman ito pero tila nangingibabaw sakin ang ginawang pag-ilag ng lalaki. Posibleng makuha niya ang telepono gamit ang nasa kabilang kamay nito. Tamang-tama yung sukat na iyon sa distansya ng bulsa ko. Sure ka ba dyan? Isang abot mo lang naman, tiningnan ko si Andy na lumingon pa talaga sa amin, habang yung kausap niya ay hindi sumasagot. Ikaw Mitch? Di ko abot, okay sana kung nasa gawi ko, wala ring nakuhang sagot ang babae sa harap, kaya bumalik na lamang ang atensyon nito sa daan. Hindi na umingay yung telepono, kaya hinayaan na lamang namin. Walang nagsalita sa mga oras na iyon, pero ramdam ko ang ilangan sa isang katabi. Hindi ko maintindihan pero naiinis ako, wala akong ideya kung bakit masyadong mainit yung dugo nito sa akin kanina pa. May tumunog na naman pero sigurado akong di sa akin iyon. Si Renz tumatawag, baka siya rin yung tumawag kay Erin, Eve. Napatahimik na lang si Warren nung pinigilan ito ni Andy na magsalita. Yes, nasa biyahe pa, himala yata at marunong gumamit ng cellphone yung lalaking yun. Yun nga, nasa bulsa niya di makuha-kuha alam mo naman para kaming sardinas dito, pinagsasabi nito buti sana kung maintindihan agad ng kausap sa kabilang linya. Anong isda? Hindi no. Sardinas ka ko dahil sa sobrang sikip. No ba yan? Di niya kasi gets yun, biglang sulpot ni Allen sa usapan na hindi pinansin ng babae. O siya, bigay ko na lang idali-daling tumambad ang hawak na telepono sa gawin namin. Nakalagay sa screen ang litrato ni Renz at Andy na kinunan pa nung graduation. Kinuha ko na lang ang telepono at napahinto nung mapaisip kung saang tenga ko ito idikit. Naiilang ako kung sa gawing kanan, tiyak maririnig ni Drake. Kung sa kaliwa naman baka mainis sakin si Mitch, lalo pat ako yung unang sadya ni Renz at hindi siya. Walang choice kundi hinayaan kong marinig ng lahat ang anumang sasabihin nito. Are you there? Hey, nangingibabaw ang boses na iyon sa loob ng kotse. Ito na, bakit? Pilit kong pinakalma ang sarili lalo pat hindi ako komportable sa nakapalibot sa akin. Mom called, you should have asked Andy to call Tito, tiningnan ko ang napalingon na babae sa harap. Nakalimutan kong tawagan kanina, di ko nakuha phone ko G. I told her already, sige na, nasa bayahe pa kami, wait, you told Mitch about us. Nagulat ako sa mga salitang narinig at hindi ako nakasagot. Kahit di ko lingunin ang mga kasama ay ramdam kong umiba yung reaksyon nito. Kung kailan rinig ng buong kotse ang pinagsasabi nito, ngayon pa siya magsasalita ng ganyan. Baka ano pang iisipin ng mga kasama, kahit alam naman nila ang tungkol sa amin ni Renz. Nilingon ko ang babae sa kaliwa na diretso lang ang tingin sa likod ng driver, tila napaisip rin. Sinabi mo naman kanina, kihisay ko ulit, wag ka nang sumagot isasauli ko na to kay Andy, kahit di ko masyadong kita ang kabuuan ni Andy ay alam ko na agad ang mapagusgang tingin nito. Tahimik lamang kami sa likod pero yung tingin ko ay di mapigilang lingunin ang babae sa tabi. Ano nga ulit yun? About us? O, nagsisimula ka na naman, bakit? Sa huli ba dapat? Hindi ko na lang pinansin ang dalawang kasama sa harap. Ang pinoproblema ko kung anong pinag-iisip ni Mitch ngayon. Hindi ko kasi magawang magkwento lalo pat maraming makarinig kahit alam naman nila na halos magkapatid na kami ni Renz. Sandali. Alam ba ni Drake? Dito lang banda, wika ni Allen. Hindi ako masyadong pamilyar sa lugar, malayo rin ito sa pinuntahang park kanina. Hindi ba may kalayuan yung sa inyo? Paano si Mitch? Tanong ni Warren habang unti-unti nang bumagal ang takbo ng kotse at napahinto na lamang sa gilid. Magkapit bahay lang kami, ihahatid ko siya, halos sabay na binuksan ni Mitch at Allen ang magkabilang pinto dito sa likod.
Sandali Mitch, chat kita bukas, kakalabas lamang nito nung tumango sa akin kaya nabuhayan ako. Nakaramdam ako ng paghinga sa upuan kaya dumikit ako sa gilid. Meron pa itong pinagsasabi sa dalawang kasama sa harap pero di ko na masyadong binigyan ng pansin. Maging ang naiwang lalaki sa tabi ay dumistansya rin sa kabila, tila pinapahalata na umiiwas ito sa akin. Doon ko pa nagawang kunin ang nakaipit na phone na hindi ko makuha-kuha kanina. Ilang missed calls mula sa ama ang unang tumambad sa screen. Dali-dali ko itong tinawagan na sinagot rin naman matapos ang ilang segundo. Asan ka na? Nasa biyahe pa po, anong oras na Erin? Baka mapano kayo, safe naman po kami ni Andy, tatawagan kita mamaya pa, sige. Mag-ingat kayo, nung binaba nito ang tawag ay napaayos ako ng upo. Masyado akong halata na umiwas kay Drake, binigyan ko ng espasyo ang kaliwang bahagi at pilit maging normal. May sakayan pa ba sa inyo sa gantong oras? Bigla kong wika sa dalawang tao sa harap. Wala ni isang sumagot hanggang sa lumingon si Andy sa akin. Sino? Kina Warren? Tanong ng babae pabalik. Mas una silang makakauwi diba? Kahit di ko naaninag ang hitsura ni Andy ay pansin kong natigilan rin ito, tila napaisip. Ngano, paano nga pala kami? Iuwi kita sa bahay aray, ano ba nagmamaneho ako? Seryoso nga kasi. Napailing na lang ako dahil hindi ko makausap ng matino tong dalawa. Wala akong choice kundi sumandal na lamang sa kinaupuan. Hatid mo na lang sila, anong oras na rin napalunok ako nung marinig ulit ang boses ni Drake. Pakiramdam ko may kaunting pag-aalala ito, pero hindi lang pinapahalata. Gusto ko siyang tanungin kung galit ba ito sa akin, kung ano bang nagawa ko. Ang hirap kasi na parang meron akong nagawang mali, umiiwas sa tao ng walang sapat na dahilan. Kung after nito, hindi na kami magkikita ulit, posibleng mawala na rin yung pagiging magkaibigan namin. Anong ako? Samahan mo ko, Drake. Baka mapano pa ako sa daan pag-uwian na, sabihin mo takot ka lang sige, san banda kaya kita pwedeng iwan dito? Aray! Kita ko kung paano hinampas ni Andy ang lalaki. Pang ilang beses na yata nangyari ang asaran ng dalawang to, anong klaseng dragona ka? Kitang nagmamaneho, ewan ko sayo. Matapos mag-ingay ng dalawa ay wala na kaming marinig na mga boses dito. Sumandal na lang ako sa gilid at nag-aksaya ng oras na tumitig sa kawalan. Halos magtatlong oras pa naman ang layo namin mula sa bahay ni Manong Andres. Hindi ko na malayan ang takbo ng bayahe at agad na lamang nagising sa masikip na pwesto. Naalimpungatan nung mapansing magkatabi na naman kami ni Drake. Nilingon ko ang lalaki na nakaidlip rin, ano klaseng pangyayari ito? Pilit kong dumistan niya at tiningnan ang kaninang pwesto nito na sobrang laki ang espasyo. Kanina ka pa patumtumba dyan, wag ka na munang magtanong boses iyon ni Warren na napansin yata ang paggalaw ko. Hindi na ako nagulat kung nakatulog rin ang isang maingay sa harap. Okay ka lang ba dyan? Okay lang ako Erin, itulog ko lang tumamaya. Bumalik ako sa masikip na pwesto. Kailan ba magigising tong katabi ko? Andy, gising na. Malapit na tayo. Sinubukan kong lakasan ang boses ng magising ang babaeng natutulog sa harap. Grabe naman matulog tong babaeng to. Hayaan mo na muna, mamaya na lang itumango lang si Warren. Habang nagpatuloy sa biyahe, pamilyar na ako sa lugar na dinaanan namin ngayon. Tulog pa rin yung katabi mo? Itulak mo na kaya, kanina pa nga ako, hindi komportable sa postura namin ni Drake ngayon. Nahihiya akong gumalaw ng basta-basta dahil baka magising. Kumunot ang noo nung sumandal ito ng bahagya sa kaliwa kong balikat. Oh! Gising na. Nakatulog ako, ihatid muna natin si Erin, buti na lang talaga at nagising na si Andy hindi na kami mahihirapan ni Warren nagisingin pa ito maya-maya. Kung kanina halos wala ng katao-tao sa daan, ngayon naman ay hindi mo mapapansin na lagpas 10:00 na ng gabi dahil sa bilang ng taong nagkukumpulan sa labas. Hala siya! Nakaidlip lang ako may nagmo-moment na agad dito. Sinimangotan ko lang si Andy at hindi na sinagot pa. Ano yan, Kath? Kayo na. Ay, nakadaan na kami ng mall. Pahiwatig nun ilang minuto na lamang ay malapit na kaming makauwi ng bahay. Napalunok ako nung gumalaw ang lalaki sa tabi. Nung bumalik ito sa ulirat ay agad na paiwas sa akin at dali-daling nakalipat sa kaninang pwesto. Wala akong boses na narinig dito, tila nailang rin sa nangyari. Rinig ko ang iilang hagikik ng dalawa sa harap na kanina pa pala kami minamasdan. Sarap tulog mo, Drake.
Pang-inis ni Andy pero hindi ito pinansin ng lalaki. Lumilinga-linga ito sa tanawin sa labas, tila naninibago. Ano yung kasunod dito? Diretso pa, ituturo ko sa'yo, hinayaan kong si Andy na lamang ang magbigay direksyon kay Warren. Tumunog na naman ang hawak na telepono, dali kong binuksan ang tumatawag na ama. Yes pa. Nakauwi ka na? Tanong nito sa kabilang linya. Malapit na po, lumapit pa ako sa gawin ni na Andy para siguraduhing tama yung sinagot ko kay Papa. Ilang layo mula dito ay tanaw ko na ang ilaw sa bahay. Sige, naikwento ni Renz yung mga tumulong sayo. Dalhin mo dito paminsan-minsan nang makapagpasalamat kami, wag na po't saka hindi sila taga dito, kung saan nyo gusto, sabihan nyo lang ako, nung mapansin kong bumagal na ang takbo ng kotse ay napaupo ako ng maayos. Pa, andito na ako, salamat naman, sige Erin pahinga ka agad, nung ibinaba na nito ang tawag ay kinapa ko agad ang dalang bag yun lang din naman ang dala-dala ko mula kanina. Dito na yung samin, ilang oras yung bayahe pa uwi sa inyo. Mabilis lang yun, 40 minutes siguro na perwisyo ko patuloy kayo ngayong araw Asus, para namang hindi magkaibigan nakarinig kami ng ilang katok ng babae mula sa labas. Andyan na si Manang, lumabas ka na daw, sinundan ko ng tingin ang tinutukoy ni Andy, nakaramdam ako ng kaba nung maalalang hanggang mall lang yung sinabi ko dito kaninang umaga. Drake, magpaalam ka na, natigilan ako sandali, tila nakalimutan na may katabi pa pala ako sa gilid. Wala rin akong balak pumansin sa lalaking to. Ni hindi man lang umimik kanina. Sige na, ingat kayo pa uwi, wika ko sa kanila at agad lumabas ng kotse. Tumambay muna kami ni Ari sa mga nakaparadang motorsiklo dito sa labas. Hindi naman siguro mapapansin ng bisita pati nila mama kung di ko makabisado yung kanta, napangisi ako at binuksan ang hawak na Sprite. Para ka lang tanga nun bro, sagot ko pabalik sa kanya. Hoy! Wala pang uwian. Nagtaka ako sa agad nitong pagsigaw at sinundan ng tingin ang tinutukoy nito. Nakangising pinaharurot ni Kevin ang motorsiklo habang tawa-tawang sakay sa likod si Warren. Pinagpatuloy ko lang ang pag-inom at napailing sa kalokohang ginawa ng mga kaibigan. Diyan lang kayo. Tapos na yung break, agad nagtama yung tingin namin ni Aris, hindi inasahan ang babaeng nagsasalita. Sunod kami, tumango lang din ako nung napadaan si Corinne sa gawin namin. Sinundan ko ng tingin ang paliit nitong imahe hanggang makapasok na ng tuluyan sa gate. Friend na kayo ulit, tanong ng kasama. Okay naman kami, umuna akong tumayo at pinagpag ang uniforme. Tara na, baka masermonan pa tayo, binaliwala niya ko dahil sayo, nawalan na ng saysay ang pagmamahal na kay tagal ko ring binubuo, na kay tagal ko ring hindi sinuko, umalingaw nga o sa loob ng bus ang ingay ng mga kaklase. Nung una maganda pa sa pakiramdam, pero nung tumagal masakit na sa tenga dahil hindi ito tumigil kahit minsan. Sinubukan kong umidlip pero hindi ko magawa-gawa lalo pat nangunguna sa kaingayan sina Kevin at Andrew na nasa kasunod na upuan lamang. Drake ako dyan sa bintana, nahihilo ako, anak ng, malapit naman na tayo dyan ka na lang gusto kong lumanghap ng hangin, maniwala ako dito, gusto lang yata makita yung kabuuan sa labas. Siik na lang kita, gag. Napabuntong hininga ako sa pakiusap nitong si Aris at walang choice kundi makipagpalit ng pwesto. Woo! Prebag ko bilis, chicks gago, ang dami bro, tinitingnan tayo, sigaw pa. Hahaha gago kakahiya, hindi na ako nagulat nung napahiyaw na naman ang mga kasama. May ilang bus na nakaparada sa daan dahilan para bumagal ang takbo at pumwesto kasunod ng mga ito. Woo! Uy, galit na si sir, tahimik daw, pasalamat ako nung hindi na nag-ingay ang mga kaklase habang naghihintay kami sa labas. Minsan nahihiya ako pag ginagawa nila ang mga to. Lalo pat maraming estrangherong kasama. Tanaw mula sa gawin namin ang ilang estudyanteng taga-ibang dibisyon. Magkasing edad rin kami ng mga to na umaasang makapasa sa entrance exam. Yung nakasalamin mukhang anak mayaman, hindi siguro, sa kutis lang naman maputi pero mukhang matalino. Bakit si Andrew nakasalamin hindi naman matalino, gago iba yun. Hoy rinig ko, pati ako ay natawa ng bahagya nung di mapigilang marinig ang reaksyon ni Andrew. Patuloy pa rin kami sa pagtingin sa mga estudyanteng nahagilap ng mata. Yun yung mayaman kita mo sapatos bro pang matalino, mayaman yan, gandang lalaki pati yung tindig Mukha nga lang babaero, sinundan ko ng tingin ang tinutukoy nito, mas marami yung bilang ng mga babae kaya hindi mahirap hagalapin ang tinitingnan ng mga kasama.
Tingnan mo yung babae, ilang na ilang haha na gawa pang third wheel, ayan tumingin. Narinig yata tayo, nakakapagtakang nasa gawin namin ito humaharap, tila may iniiwasan sa mga kasama. Napangiti ako ng mapait, ang sayang tingnan na hindi pa kami magkakilala. Mga panahong iyon ay wala kaming ugnayan ni Erin. Hindi ko man lang naisip na yun na pala ang simula ng storya namin. Hoy! Anong drama yun? Pangulit ni Andy nung tuluyan na kaming makaalis sa bahay ni Erin. Maging ako ay wala pa rin sa mood para makipagbiruan sa kanila. Ang alin? Kanina pa kayo ha? Nag-uusap pa ba kayo nun? Dito ba? Halos sabay na tanong ng dalawang kaibigan na nasa harap. Hindi ko nasagot si Andy dahil binaling na nito ang atensyon kay Warren. Dito na ihinayaan ko na lang na makalabas si Andy ng kots saka ako sumunod para pumalit sa upuan sa harap. Kung di ka lang badrip, ikaw na sana magmamaneho, nahihiya ako sa kaibigan na halos buong araw na pabalik-balik sa mga nadaanang lugar namin. Buong araw rin hindi mapalagay tong puso ko, lalo na sa mga nangyari kanina. Babalik pa ba tayo dun kay Renz? O bakit? Mismo agad? Hindi ko na lamang pinansin ang banat nitong joke dahil baka humaba pa. Nagpatuloy sa pagmaneho ang katabi, nakakapagtatakang pinagbigyan ako nito ngayong araw kahit wala naman akong nakwento. Nanumbalik yung mga salitang narinig ko sa kabilang linya. You told Mitch about us. You told Mitch about us. You told Mitch about us. Parang sirang plaka ang ganong boses na paulit-ulit bumabalik sa isipan. Gusto ko mang lakasan ang loob para kausapin si Erin pero tila naunahan na ako ng iba. Ano yun? May ugnayan sila ni Mitch habang sila ni Erin? Paano naman yung isang babaeng sumundo sa kanya? Yung kasama sa mga litrato nito sa resort. Sa pagkakakilala ko sa gurong yun, wala sa hitsura nito ang magsabay ng tatlong babae. Kung totoo man, ganun na baka mariter si Erin para pumayag na lamang. Kaya pala pati mga magulang ng mga ito ay kilala na. Kung tama man yung hinala ko, wala nang dahilan pa para magtanong kung bakit nakalimutan na lamang ako ng basta-basta. Magkaibigan lang naman kami. Para sa kanya. Ano pa bang laban ko dun? Palaging kasama, kilala yung pamilya, may trabaho, lamang lang ng isang ligo, yun lang. Pero kung masaya si Erin, wala naman ako sa posisyon para pigilan siya. Nagawa niya ang bumiyahe ng ilang oras mahagilap lang si Renz, anong laban ko sa isang aya lang sa kanya ay hindi ako pinagbigyan. Ayokong masira yung relasyon ko sa mga kaibigan, kaya kahit kaya kong magpanggap, gagawin ko. Kahit ang kapalit nun ay di ko kailanman magugustuhan. Saang lupalop ba nagpunta yung kapatid mo at di pa rin bumabalik? Pang-apat na beses ko na yata narinig ang pagmamaktol ni Andy habang diretso lang yung tingin ko sa kabuuan ng mall. Kahit unti-unti ko nang naramdaman ang pamamanhid ng balikat ay hindi na lang ako nagsalita. Ang bigat pa naman itong dala-dala natin, kapwa kami may yakap-yakap na kahon na kasalukuyang nag-aabang kay Renz dito sa parking lot. May malaking supot pa ng mga snacks sa ibabaw ng kahon na yakap ko, hindi na ito sinama sa mga pagkaing gagamitin para may makuha kami mamaya sa bayahe. Pilit ko pa itong binabalanse na halos natabunan na ang pagmumukha sa dami ng laman nito. Hindi yata tayo nakabili ng ibibigay kila Manong Andres, wika ko sa kanya. Natigilan rin ang kasama na sa tingin ko ay tumingin pa sa akin. Dahil sa bigat ay walang pagdadalawang isip na ibinaba ang mga dala ng panandalian. Nga ano? Ano ba ibibigay natin? Pang-groceries lang yung alam kong bibilhin dito, sabay kaming napatabi sa gilid nung mapansin ang parating na van. Ito yung ginamit ni Papa nung sinundo kami mula sa pagkakaligaw. Saka na tayo magtanong, andito na si Renz, hinintay naming pagbuksan kami ng pinto nitong lalaki. Napansin yata ang magkadikit na kilay namin ni Andy. Sorry, I bought something in the market, na-stress ng slight ang ganda ko today. Umiling na lang ako sa sinabi nitong isa at agad binalikan ang mga bitbit kanina na nasa baba na. Nauna nang pumasok si Andy sa kotse habang nagdadalawang isip pa ako kung anong unang kukunin. Sa harap na lang tong mga boxes para madali lang makuha mamaya, rinig kong wika nito sa loob. Let me carry that, Erin, hinayaan kong kunin ang isang box habang ako yung nagdala ng malaking supot. Ay wow, may paganon? Hindi ko na lang masyadong binigyan ng pansin ang pinagsasabi nitong isa na komportabling nakaupo sa pangalawang gawi. Pinauna kong pinapwesto ang dala ni Renz saka ito lumabas at bumalik na sa pagiging driver.
Siya lang naman ang pwedeng gagawa nun sa aming tatlo ni Andy. Tumabi ako agad at nilagay sa unang upuan ang hawak na supot. No one wants to sit here. Boses iyon ni Renz na ikinatigil namin. Sus, wag na, alam naman naming may tatabi sa'yo mamaya. Napangiti ako nung makitang nailang ang lalaki at binaling ang tingin sa pagmamaneho. Halos mag-aalas 10 na ng umaga pero nasa biyahe pa rin kaming tatlo. Napasyahan naming maghati-hati na lamang ng mga dadalhin para sa 3 araw na bakasyon sa gubat. Ready na si Jessie, sabihan na lang daw pag malapit na tayo, ramdam ko ang lamig sa loob ng van dahil hindi pa masyadong tuyo ang sariling buhok. Maaga kasi kaming nagising kanina para makaabot ng pananghalian kina Manong. Dumaan pa ng mall na inabot ng halos 1 oras kakalibot. Saw them already, bumagal ang takbo nito at huminto rin kalaunan. Tumambad ang 2 lalaki sa pagbukas ng pinto. What's up, Philippines? Agan nyo ah. Umalingaw-ngaw ang boses ni Warren na ikinatawa naming tatlo. Nasulyapan ko ang kasunod nito pero di ko alam kung bakit may pumipigil sa akin na huwag tumingin sa kanya. 5 araw ang nakakalipas mula nung huli naming kita ng mga kaibigan. Pinauwi na rin si Renz ng mommy nito kinabukasan dahil 1 linggo na itong hindi nakauwi ng bahay. San kami upo? Sa likod, sabay naming sagot ni Andy. Hindi ko pinahalata na nag-iba yung hangin sa gawi ko. Nung dumaan ang mga ito ay tila apektado maging ang bawat segundong paghinga. Is everything okay? Yes bro, okay na kami, arat na. Sigaw ni Warren na nasa likuran namin, inantay kong tumalikod si Renz, pero mukhang may iniisip pa itong sasabihin. You mean, let's go? Tara na daw, ulit ni Drake. Oo okay, I know that, nagpatuloy kami sa biyahe na halos ilang minuto lang kung iisipin dahil sa pinakukwento nitong si Warren. Ayan na yung hinihintay mo Renz. Wika nitong katabi ko nung makita sina Mitch at Allen sa malayuan. Of course not, bawi naman ang lalaki sa harap. Huminto ang van sa gawin nito, dito rin namin huling hinatid ang magpinsa nung nakaraang araw. Pagbukas ng pinto ay naninibago kami sa dami ng dala ng 2 magpinsan. Grabe pang ilang buwan bayang damit na dala nyo. Bungad na wika ng maingay sa likod. Camping tent 2. Dito yan sa harap Mitch, ilagay mo na rin yung bagahe mo at tabihan mo si Renz. Masayang makitang maganda ang gising nito dahil umingiti na sa akin hindi gaya nung huli naming kita. Dito na lang ako katabi nyo, sa likod ako, wika naman ni Allen at tumabi na dun sa 2 lalaki sa likod. Agad kong nasulyapan ang mga nakautingin ni Renz mula sa refleksyon sa harap. Doon ka na kasi, ba't ka ba umiiwas kay Renz? Para namang hindi why, hindi ha. Mahiya ka nga kay Erin sa kanila pa naman tong van, napangiti ako sa sinabi nito, mula kasi nung malaman niyang magkapatid kami ni Renz, ay palagi na itong humingi ng pasensya sa chat dahil sa mga naisip nito dati. Mitch sige na, naghihintay na rin si Jessie baka mainip yun, napalingon ako sa nagsasalitang si Allen, talagang naisingit niya pa ang huling kaibigang dadaanan namin. Luh, halata ka na naman, ano na balita sa inyo bro? Hey! Should we go now? Ibinalik ko ang atensyon sa lalaking panay Ingles. Tabihan mo na Mitch, nagmumukhang driver si Renz ang pangit tingnan, hindi pa ito umimik at nagdadalawang isip sa pakiusap ko. Sige na, kanina ka pa hinihintay niyan, pangulit nitong isang babae na ikinailing ni Renz, tila kinikilig. Napagdesisyonan rin itong tumabi sa lalaking nagmamaneho na dahilan ng tuksohan namin sa likod. Mas naramdaman namin ang excitement dahil isang kaibigan na lamang ang kulang. May snacks dito at Nax, alagang-alaga mo talaga ako no. Mahiya ka, para sa lahat to. To naman binibiro lang, ang seryoso. Tinanggap ko ang inumin na binigay ni Andy habang pinagkaguluhan naman ng mga kasama ang junk foods na pilit iniiwas ng katabi ko. Where is she? Hindi pa yata dito, rinig kong pag-uusap ng 2 sa harap. Hindi ko na nga namalayang malapit na pala kami at tanging si Jessie na lang ang kulang. Why lovebirds, may pagkain dito, hindi pinansin ng 2 ang sinabi ni Andy. Huwag kang ang epal, malay mo hindi pa sila. Huwag kang at chismoso, sanay na ako sa bangayan ng 2 to na akala mo talaga ay hindi rin nagkagustuhan. Huminto ang sinasakyan pahiwatig na nadaanan na namin si Jessie. Ayan na yung hinihintay mo bro, ako pa yung nagbukas ng pinto dahil may dala-dala pa yata itong ibang gamit. Jessie! Bati ng mga kaibigan pagpasok nito. Dito na lang yan sa harap, tabi ka samin, sinunod niya ang suhestyon ko at tumabi saming 2 ni Andy.
Sa wakas ay kumpleto na rin ang mga kaibigan. Ngayon lang yata kami nagkasama-sama na walang masyadong prinoproblema. Guys, may checkpoint, agad na wika ni Mitch sa harap. Ha? Saan? Kahit nahihirapan kaming makita yung kabuuan sa labas ay sinubukan pa rin naming magsitayuan. May mga sasakyang nakahana irito na dahilan ng traffic. Huwag niyo sabihing may part 2 yung pagkaligaw natin. Jessie, may mga rebelde ba dito? Malapit lang yung sa inyo, di ba? Kinakabahan ako, gusto ko pang mabuhay ng matagal. Ayokong maging Tarzan ulit, Andy, hawakan mo ko. Parang tanga. Hindi naman siguro maulit yung nangyaring insidente sa San Lorenzo, kung saan okay na ang lahat, may mga gantong pangyayari pa. Uy, chill lang kayo dyan, kalmadong wika ng babae sa harap. Kasalukuyan na kaming naghihintay sa gitna ng traffic. Okay lang kami dito sa Pinas, Mitch, mag-ingat kayo ni Renz dyan sa Dubai, sira. Lou, ikaw ba kinausap? Hindi, pero naririnig ko. Di pumikit ka para di mo ko marinig, di ko mapigilang matawa sa banat ng dalawa, hindi na nga ito magkatabi pero andun pa rin yung bangayan. Ilang sandali pa ay natahimik ang lahat at hinayaang magsalita sina Renz at Mitch na kinausap ng kung sinong nakauniporme. We're family, sir, malayo na po yung San Lorenzo, hindi po kami lalagpas dun, wika ni Mitch. Mukhang tama nga ang ideya ni Andy na ipagsama ang dalawang yun, kahit di aaminin ni Renz na gusto rin niyang makatabi si Mitch. Para tuloy may naging ama't ina ng panandalian na nangunguna sa ganitong sitwasyon. Yes, I have. I'm already 21, let me show you the. Tumagal pa ng ilang minuto bago kami hinayaang makaalis. Nax, family raw. Pag-ingay ni Warren nung nagpatuloy na kami sa biyahe. Renz, sino ba tinutukoy mong family? It was just an excuse, Andy, nakahinga ako nung malagpasan yung ganong sitwasyon, ibang-ibang sa nangyaring engkwentro sa San Lorenzo. Talaga lang ah. Pati tong kapatid mo excuse din? Grabe ka, dinideni ka. Of course not. Ingay mo, hayaan mo na nagmamaneho pa naman, pagpigil ko sa kababaeng tanong ng tanong. Nang tinuon ko ng tingin ang labas ay doon ko lang napansin na malapit na pala kami. Naalala ko ulit ang palengke kung saan nadaanan namin papunta kina Manong Andres. Wala ba tayong bibilhin dito? Uy, you want something? Boses iyon ng dalawa sa harap na ikinagalaw ng siko ng isang katabi. Aray ano? Tukoy niya doon sa dalawa, nagkibit balikat na lamang ako sa hitsura nito na tila kinilig sa sarili niyang natunghayan. Well, kung si Renz ba naman magkagusto sa'yo at ganyan kaalaga baka hindi mo magawang matulog. Nga. Di mo alam? Hayaan mo kasi boses mo. Natigilan ako nung nangingibabaw ang boses ni Drake sa likod. Ano namang nangyari dyan? Sino? Sabay naming lingon ni na Jessie at Andy sa mga lalaki. Umiwas si Drake na tumingin sa labas habang may pinipigilang itanong si Warren. Hey! Are you alright? Wala na bang kailangan? Wala, Mitch, wala, napaayos na lang kami sa pwesto nung walang makuhang sagot sa tatlong lalaki. Bumalik na rin sa dating takbo ang van, pahiwatig na ilang minuto na lamang ay makarating na kami ng bahay ni na Manong. Ayan na. Andi ang ingay. Nung huminto na ang van ay pinagbuksan rin kami ng gwapo kong kapatid. Paminsan-minsan hindi ako sanay na tinatawag itong kapatid, dahil sobrang layo naman talaga ang ganda nito sa genes ko. Labas-labas na mga kapamilya. Warren ang ingay. Buti na lang talaga at nakalabas na ako, dahil baka maghampasan pa tong dalawang to sa loob. Andito na pala kayo mga anak. Nagsilapit kami kay Ginang nakakalabas lang ng gate. Guys, yung mga kailangan nyo lang yung dadalhin sa loob para diretso na tayo mamaya, wika ni Mitch. Wala pa ni isang sumunod kay Ginang, tila nakaramdam ng hiya na akala mo hindi kailanman nakapunta dito. Nagulat ako sa bitbit ni Mitch at Renz na hindi namin napansin kung saan nilagay kanina. Umunang pumasok sina Jessie na sinundan rin naming lahat. 32 hindi naman kasi sinabi nitong si Renz na marami palang biniling pagkain. Sana nagdiet na lang ako kahapon, hirap tuloy maglakad ngayon, ikaw lang yata nabusog na ang daming reklamo. Wala pa ring tigil ang ingay ng dalawang to kahit pabalik na kami ng gubat. Nangunguna si Mitch at Allen habang sinundan naman namin ni Jessie. Kasunod ko yung mga maingay at dalawa pang lalaki. Kailangan nating makabalik ng ilog bago dumilim, baka mahirapan tayong maglakad, paalala ng leader namin. No worries, it's not that complicated as before.
I'll be your guide, napangiti ako nang marinig ang sinabi nito. Hindi dahil may kakaibang kahulugan iyon, kundi dahil sa naging reaksyon ni Mitch na dahilan ng tuksuhan ng mga kasama. Agad na padaan si Renz sa gawin namin at inunahan ang magpinsan. O Allen, wala munang pinsan-pinsan ngayon, gispe muna. Sinasabi mo dyan? Walang choice kundi sumabay na lamang si Allen sa gawin naman ni Jessie, dahil kami rin naman ang kasunod dito. Totoo ngang mas malapit ang ilog sa dinaanan namin ngayon. May isa talagang hindi marunong sumunod, hayaan mo na kasi, nagkahiyaan pa. Erin, dito ka sa likod o baka mapano ka dyan sa gilid, walang magsasabing I'll guide you, loko, I'll be your guide yun. Huminto ako at nilingon ang dalawang nakasunod na magkaabot ang kilay. Kakatakot. Tara na Andy. Nakakatakot. Kung hindi lang kami nagmamadali ngayon, nahampas ko na ang dalawang to. Inunahan ba naman ako at sumunod kina Jessie at Allen. Nagtama ang tingin namin ni Drake, pero dinaanan lamang ako, saka nagpatuloy sa pagsunod dun sa dalawa. Nakakainis. Kita ko ng palayo ang mga kasama na hindi man lang nag-aksayang tumawag sa akin. Ba't pa kasi pinipilit kung hindi naman na kailangan? Kung ganito rin naman sana hindi na ako sumama. Tiningnan ko ulit ang mga kaibigan na mukhang ayon lang yata napansin ang presensya ko. Tanaw kong nasa gawi ko ang tinginan nila, hinihintay kung kailan ko balak sumunod. Hindi ko inasahan ang balak ni Renz na bumalik sa kinatatayuan ko. Pero ang nakakabigla ay ang pagpigil ni Drake sa naglalakad na kapatid. Anong ginagawa nun? Nung makitang papunta na ito sa akin ay inunahan ko itong maglakad hanggang sa kaya ng ikakatagpo namin. Baka ano pang iisipin ng lalaking to, ayoko namang maging perwesyo sa kanya. Hindi ko kontrolado ang sariling pananaw nito sa ugali ko ngayon, maaring masabing sobra ako sa kaartehan. Minsan kasi nakakainis na ipagpilit kaming dalawa ni na Andy at Warren kahit biruan lamang ito sa kanila. Alam ko namang may kaunting namamagitan sa amin ni Drake, napapansin ko ang mga iyon dati pa kaya lang hindi ko alam kung sa paanong paraan ko siya masusuklian. Nagpatuloy sa paglalakad ang mga kasama habang nilagpasan ko lang si Drake nung magtagpo kami. Ano bang problema mo, Erin? Kahit di ko inasahan ang boses nito ay hindi ako masyadong nagpahalata. Wala, pasensya ka na at nautusan ka pa ng mga yun. Pagpapatuloy ko rito habang diretso pa rin ang lakad. Bumungad ang malawak na ilog mula sa madilim na gubat. Mas malaki ito sa natanaw namin mula sa malayo kanina. Dito yung gawin na makikita lamang ng mga taong dumadaan sa tulay. Ba't ba ang hirap mong kausapin? Tumigil ka nga muna, unti ko nang nakalimutang may kasama pa pala ako sa likod. Sumunod na lang ako sa sinabi nito at itinuon ang tingin sa kabuuan ng ilog. Sobrang layo kung ihahambing rito ang nakasanayan namin pwesto nung nakaraang buwan na halos napalibutan ng matatayog na puno. Mas maayos ito at may sapat na distansya ng buhangin bago pa ang mga damo at mga puno. Tanaw ko lang dito ang mga kasama, hindi tayo mawawala, wika ng lalaki sa gilid na halos kapantay ko na ngayon. Alam ko, ba't mo ba ako pinahinto? Mukhang hindi kami babalik sa nakasanayang pwesto noon. Tiyak na nagpapahinga pa lang ang mga kasama dahil wala pang gumalaw ni isa para magtayo ng camping tent. Gusto kita at alam mo yun, nakakabigla naman ang mga sinasabi nitong si Drake. Sa gantong sitwasyon pa talaga. Pwede naman na tayong maglakad, di ba? Aya ko rito na akala mo'y hindi na tinag sa sinabi ng lalaki. Ang daming nangyari mula nung umalis kayo ni Renz at Warren kasagsagan ng Holy Week, sinubukan kong umiwas sa akalang kakausapin mo ko. Pero di mo ginawad sa pagkakataong to ay napalingon na ako sa kanya. Unang beses kong nakausap ang lalaking to matapos ang ilang linggo. Kapatid ko lang si Renz, hindi ko nga alam kung bakit bigla kang di nagparamdam, malay ko bang iba yung totoo sa naiisip ko sa inyong dalawa ni Renz. Lalo pat alam kong nagustuhan mo rin siya noon. Kanina ko lang naman nalaman. Nagpatuloy ako sa paglalakad dahil wala na akong masyadong maisagot sa kanya. Totoo namang nagustuhan ko si Renz, nung mga panahong hindi ko pa alam ang pakay ng gurong yun sa akin. Hindi na rin ako nakarinig ng ilang tanong mula kay Drake, baka nakontento na sa naging pag-uusap namin. Kumakaway si Andy sa gawin namin na parang hindi kami magkasamang naglakbay kanina. Malayo pa rin kung titingnan ang pwesto ng mga kasama. Parang binibiro kami ng distansya ng ilog. Natigilan ako nung makaramdam ng kakaiba, di ko inasahan ang paglapit ng balat ni Drake sa kamay ko. Hindi ako nakapagsalita, mas lumala ito nung pinagdikit na niya ng tuluyan ang mga kamay namin.
Para akong kapusin sa hininga nung maalalang hindi ito guni-guni lamang. Tara na Erin, bago pa kita iligaw, Tive.